Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 641, lumilitaw si Bobby Aguilar. Ang hinihintay ni Emerson Holmes ay mahuli si Bobby Aguilar. Hanggat namatay si Bobby Aguilar, maaari siyang matulog ng mapayapa at makakuha pa ng mga gantimpala mula sa Capital City Martial Arts Association. Walang sinuman sa mundo ang maaaring magbanta sa akin. Nagtago sa dilim ang figure ni Emerson Holmes, malamig na nagsasalita. Pagkaalis dito, bumalik si Bobby Aguilar sa hotel. Hinaplos niya ang itim na damit sa kanyang kamay at malamig na sinabi, "Bukas, papapatayin ko silang lahat sa pamamagitan ng aking kamay." Masisira rin ang tinatawag na akademya. Ngunit sa sandaling ito, hindi alam ni Bobby Aguilar na ang Capital City Martial Arts Association ay naglagay na ng mahigpit na dragnet. Kinabukasan, tahimik ang paligid ng Capital City Martial Arts Academy. Ang martial arts mismo ay isang angkop na larangan, at ang bilang ng mga kalahok ay napakalimitado. Sa makatuwid, ang lokasyon ng akademyang ito ay medyo malayo din. Ang isang sulyap ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng mga tao. Nakapaligid sa akademya ay nagtataas ang bundok o walang hangganang gubat. Sa sandaling ito, 8 lalaking nakasuot ng itim at gintong damit ang nagtatago sa lilim ng akademya. Nakatayo sila sa mataas na lugar, malamig na nakatingin sa pasukan ng akademya. "Nakaayos na ba ang lahat?" Malamig na tanong ni Emerson Holmes. "Oo, naglatag na kami ng mahigpit na dragnet. Kapag dumating siya, wala na siyang takas. Kaming 8 ay hinarangan ang lugar na ito ng mga mahiwagang artifact. Kahit na magpalaki siya ng pakpak, hindi siya makakatakas." Sinulyapan sila ni Emerson Holmes at malamig na sinabi, "Patayin siya sa lalong madaling panahon, at huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong huminga. Huwag kang mag-alala. Hindi natin pipiliin na hulihin siya ng buhay kung mapapatay natin siya." Malamig na sabi ng isa. Nagsindi ng sigarilyo si Emerson Holmes at huminga ng malalim. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya na parang kinakabahan. Alam ni Emerson Holmes na ito ay isang pagpipilian. Sa pagitan ng Capital City Martial Arts Association at Bobby Aguilar, pinili ni Holmes ang association. Si Emerson Holmes, na orihinal na nagplano na maglaro sa magkabilang panig, ay nagbago ng kanyang isip. Ang dahilan ay si Bobby Aguilar ay masyadong hindi mapakali. Tungkol sa malalakas na magsasaka, siya ay nagpakita ng walang paggalang. Ang gayong mga rebelding tao ay karaniwang namamatay sa kalagitnaan. "Mula ngayon, ipaubaya ko na sa iyo," malamig na sabi ni Emerson Holmes. "Ano, wala kang balak sumali?" tanong ng isang malapit. Emerson Holmes scoffed, "Sa lakas ko, wala akong maitutulong. Hihintayin ko ang magandang balita mo." Pagkasabi nito, tumalikod si Emerson Holmes at umalis. Mabilis ang panahon. Tahimik pa rin ang paligid ng academy. Ang figure ni Bobby Aguilar, gayunpaman, ay hindi pa lumilitaw. Naghintay sila mula madaling araw hanggang gabi, ngunit hindi pa rin lumitaw si Bobby Aguilar. Dahil dito, pinagdudahan nila ang kanilang plano. Hindi pa ba siya dumarating? Lumakad si Emerson Holmes mula sa dilim at nagtanong sa malalim na boses. Ang ilang tao ay malamig na tumingin kay Emerson Holmes, na nagsasabing, "Itatanong lang sana namin iyon sa iyo. Nasaan siya? Hindi ba't sinabi mong tiyak na darating siya?" Nagsindi ng sigarilyo si Emerson Holmes, huminga ng malakas, at saka sinabing, "Huwag kang mataranta, baka gabi na siya dumating." Sana nga, ngisi ng iilang tao. Unti-unting nagdilim ang langit, at saka muling nagliwanag. Gayunpaman, hindi pa rin dumating ang lalaking nakasuot ng itim na hinihintay nila. "Vice President Holmes, you can't be playing with US," tila lalong hindi nasisiyahan ang mga lalaki. Galit na sinabi ni Emerson Holmes, "May mood ba akong makipaglaro sa iyo? Gusto ko siyang patayin ng higit pa sa sinuman sa inyo. Kung gayon, nasaan siya?" Hindi ito pinabayaan ng mga lalaki, at galit na sumigaw. Bahagyang kumunat ang noo ni Emerson Holmes, may pagdududa sa kanyang puso. Hindi kaya. Sumuko na si Bobby Aguilar. O napagtanto niya na may mali. Maghintay ka lang.
Maya-maya, darating siya, Emerson Holmes exhaled a smoke ring at sinabi. Maghintay ka pa. Hanggang kailan tayo maghihintay? Paano kung hindi siya dumating, dapat ba tayong maghintay habang buhay? Malamig na sabi ng mga tao. Napapikit si Emerson Holmes, sinabing, talagang darating siya, sandali na lang. At saka, dahil binigyan ako ni Pangulong Barnett ng awtoridad, kailangan mong makinig sa akin. Ngayon ako ang iyong superior, at kung sino man ang manggahas na sumuway sa aking mga utos, isusumbong ko ito kay Pangulong Barnett. Pagkasabi nito, tumalikod si Emerson Holmes at umalis. Pagkaalis niya, bakas sa mukha ng iba ang pangungutya. Sa mga itim at gintong damit na ito, wala silang pakialam kay Emerson Holmes. Bagamat si Emerson Holmes ay isang vice-presidente, alam ng lahat na ang kanyang pag-iral ay sinadya upang maglaro sa magkabilang panig at mapanatili ang magandang relasyon sa malalaking pamilyang maharlika. Kung tungkol sa lakas, hindi ito karapat-dapat na banggitin sa harap ng itim at gintong damit na ito. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, isa na namang araw ang lumipas at hindi pa rin nagpapakita ang lalaking nakaitim na damit. Dahil dito, mas nabalisa ang lahat at nagsimulang mag-isip na umalis. Sa sandaling ito, umupo na si Bobby Aguilar ng pangalawang bahay. Bagamat galit na galit si Bobby Aguilar sa kanyang puso, hindi siya tanga. Siya ay may ilang pagbabantay sa kanyang puso tungkol kay Emerson Holmes. Kaya naman, hindi siya nagmamadaling pumasok sa Martial Arts Academy bagkus pinili niyang maghintay, hinayaan munang lumipad sandali ang mga bala. Ang ideya ni Bobby Aguilar ay natural na hindi mali, ngunit si Emerson Holmes ay hindi rin tanga. Bilang isang taong madalas na nakikitungo sa mga pangunahing aristokratikong pamilya, mayroon siyang malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao. Sa mga sumunod na araw, hindi nagpakita ng intensyon si Bobby Aguilar na pumunta sa Martial Arts Academy. Iminungkahi ng ilang tao na maglabas ng mas maraming balita upang pasiglahin si Bobby Aguilar, ngunit ang ideyang ito ay agad na bineto ni Emerson Holmes. Talagang hindi. Huwag kang gumawa, maghintay ka lang dito, sabi ni Emerson Holmes habang naninigarilyo. Emerson Holmes, pinaglalaruan mo ba kami? Hindi siya dumarating, at wala kang ginagawa. Malamig na sabi ng isang tao. Sumulyap si Emerson Holmes sa kanya at bumantong hininga, ang daming muscle brains. Anong sabi mo? Kinaikit ng mga tao ang kanilang mga mata at ipinakita ang isang pahiwatig ng hangarin na pumatay. Hindi natakot si Emerson Holmes at napamura, kung ilalabas natin ang balita ngayon, sa tingin mo ba ay masyadong sinadya? Ang dahilan kung bakit hindi nagpakita si Bobby. Ang lalaking nakaitim na damit ay dahil sa hinala niya na baka naglagay tayo ng bitag. Kapag ang balita ay inilabas ngayon, kahit na ang isang tanga ay makikita na sinusubukan namin siyang akitin. Sa kaunting mga salita na ito, ang 8 itim at gintong balabal ay hindi makapagsalita. Fine, I'll wait for him for 3 more days. Kung hindi siya dumating sa loob ng 3 araw, we'll report the situation to President Barnett, malamig na sabi ng mga tao. Nanatiling tahimik si Emerson Holmes, nakatayo ng mataas at bumubulong, mukhang hindi walang ingat na tao si Bobby Aguilar. Minamaliit ko siya. 2 araw pa ang lumipas, at hindi pa rin dumarating si Bobby Aguilar. Dahil dito, tuluyang nawalan ng pasensya ang itim at gintong robe. Malamig nilang tiningnan si Emerson Holmes at sinabing, Emerson Holmes, bagamat may katuturan ka, hindi tayo magpapatuloy sa paghihintay dito. Ang oras ay mahalaga sa atin. Pagkasabi nito ay tumalikod na ang mga tao. Si Emerson Holmes ay balisa ngunit walang magawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang madilim na anino ang lumitaw sa malayo. Papunta na siya sa entrance ng Martial Arts Academy. Nandito siya. Pinahinto ni Emerson Holmes ang iba sa pagmamadali. Pagtingin nila sa ibaba, nakita nila ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki na naglalakad palapit sa kanila. Nandito na siya sa wakas. Ang 8 tao ay nanlamig, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pagpatay na layunin. Kabanata 642, Pagharap sa 8 itim at gintong robe.
Sa sandaling ito, hakbang-hakbang si Bobby Aguilar patungo sa Martial Arts Academy. Hindi niya alam na may nakalagay na pala ritong pananambang, naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa pasukan ng Martial Arts Academy. Inilabas niya ang kanyang banal na sentido, nagbabalak na siyasatin ang isang bagay. Ha! Hindi nagtagal, naramdaman ni Bobby Aguilar ang ilang malalakas na aura. 8 midterm military marquee. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Bago pa siya makapag-react, nagsara na ang 8 itim at gintong robe. Itinigil nila ang kanilang mga sarili sa 8 magkakaibang direksyon, malamig na nakatingin kay Bobby Aguilar. Lalaki na may itim na damit, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang 8 tao ay naglabas ng nakakagigil na aura. Ang kanilang malakas na presensya ay nakakatakot at nakakaramdam ng takot. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Bobby Aguilar, at hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao. Kahit na naging maingat ako, nahulog pa rin ako sa bitag. Mabilis na napagtanto ni Bobby Aguilar ang sitwasyon. Sinulyapan niya ang 8 taong ito at mabilis na nagdesisyon sa kanyang puso. Ang lakas ng 8 taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Jordan Richards, nahigitan pa siya. Higit sa lahat, handa silang mabuti at partikular na pinuntirya si Bobby Aguilar. Hindi maganda, bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Maaaring mayroon siyang lakas upang labanan ang 8 midterm military marquee. Ngunit dahil nag-set up sila ng isang ambush, dapat silang maging ganap na handa. Kailangan kong humanap ng paraan para maka-attract sa lalong madaling panahon, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Lalaki na nakaitim na damit, sumuko ka na, at maaari naming iwanang buo ang bangkay mo, malamig na sabi ng isang boses mula sa himpapawid. Hindi umimik si Bobby Aguilar, ngunit sa panginginig ng kanyang palad, isang pulang-pula na tansong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, direktang naglaslas ng espada si Bobby Aguilar sa kanila. Ang isang dugong pulang swordlight ay tila palm unit sa hangin, na may dalang matalim na layunin ng espada at lumabas. Klang! Gayunpaman, bahagyang itinaas ng kalaban ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake. Kung hindi sapat ang paghahanda namin, paano kami maglalakas loob na hintayin ka rito? Malamig nilang sabi. Tiningnan ni Bobby Aguilar ng malapitan at nakita niya na ang kamay ng kanyang kalaban ay nakabalot ng itim at gintong gauntlet. Malinaw, ang gauntlet na ito ay gawa rin sa black gold stone. Si Bobby Aguilar ay lihim na nagmura, huminga ng malalim, at nag-ipon ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga binti. Sa susunod na sandali, kumislap ang figure ni Bobby Aguilar, sinusubukang humanap ng puwang upang makatakas. Ngunit sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa kalangitan. Isang mahiwagang artifact ang nakasabit sa hangin, na naglalabas ng mga bilog ng gintong liwanag. Hinarang ng pabilog na ilaw ang pagtakas ni Bobby Aguilar. Sa tingin mo makakatakas ka pa? Isang matalim na saway ang pumasok sa tenga ni Bobby Aguilar. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, at tila hindi magiging ganoon kadali ang pagtakas ngayon. Ang mga itim at gintong robe ng Capital City Martial Arts Association ay hinati sa ilang grupo. Ang bawat pangkat ay may napakalakas na kakayahan sa pakikipagtulungan. At mas maraming tao, mas malakas ang kanilang kapangyarihan. Ngayon ang 8 taong grupong ito ay talagang mas malakas kaysa sa 3 kataong grupo ni Jordan Richards. Sumuko ka at sumuko. Isang malakas na sigaw ang dumating na parang bagyo. Naramdaman na lang ni Bobby Aguilar na lumabo ang kanyang paningin at muntik nang mahulog sa lupa. May divine sense attack sa boses niya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Sa maikling sandaling ito ng pagkagambala na may isang liwanag na sumabog mula sa lupa at direktang nagpatamba kay Bobby Aguilar na lumipad. Swish, swish, swish. Bago pa man makatayo si Bobby Aguilar, ilang sulok ng liwanag ang lumabas mula sa lupa, na mahigpit na naggapos sa kanyang buong katawan. Nagbago ang mukha ni Bobby. Sinubukan niyang kumawala sa mga pagkakatali, ngunit nalaman niyang ang mga iyon ang perpektong kombinasyon ng lambot at lakas, lalo pang humihigpit habang nagpupumiglas siya. Walang silbi.
Sabi ng malamig na boses mula sa himpapawid. Ilang araw ka na naming hinihintay dito. Akala mo ba hindi tayo magiging handa? Ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang tagapag-ayos ng operasyong ito, si Emerson Holmes, tama ba? Walang kinalaman sa iyo kung sino iyon. Ang kailangan mo lang malaman ay ngayon ay walang alinlangan na mamamatay ka. Malamig na tugon nila. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby habang tinangka niyang ay ugoy ang kanyang bronze sword, buti na lang nakatali ang kanyang palso at hindi siya makagalaw. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang mahiwagang artifact sa anyo ng isang matalim na talam ang bumaril kay Bobby. Ang talam ay lubhang mapang-akit, nakatutok sa noo ni Bobby. Nagbago ang kutis ni Bobby Aguilar, at mabilis niyang na-activate ang kanyang saintly body skill para sa proteksyon. Isang gininto ang liwanag ang sumilay mula sa katawan ni Bobby, at ang kanyang noo ay lalong kuminang. Klang! Ang talam ay bumangga sa gininto ang liwanag, na nagdulot ng malakas na ingay. Oh! Gintong liwanag. Interesting. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang magulat ang grupo. Naaalala ko na si Bobby, mayroon ding gintong liwanag sa kanyang buong paligid. Ang lalaking ito ay hindi kamag-anak ni Bobby kung nagkataon, di ba? Medyo naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Bobby, at alam niya na kapag ginamit niya ang saintly body skill, malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang sarili. Pero walang ibang choice si Bobby ngayon. Kung hindi niya ay activate ang saintly body skill, tiyak na mamamatay siya. Enough talk, patayin na lang natin siya. Pagkatapos nilang magpalitan ng tingin, malamig silang nagsalita. Hindi na sila nag-aksaya ng mga salita, humakbang patungo kay Bobby Aguilar. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Bobby. Isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog. Bang! Ang liwanag na kanina pa bumabalot sa paligid ni Bobby ay direktang nabasag. Binitiwan ni Bobby Aguilar ang kanyang sarili mula sa pagkakagapos, at sabay kaway ng kanyang kamay, hinawakan muli ang bronze sword, pinatupad ang 9 slashes. Buzz! Agad na sumunod ang isang nakakatakot na sword light, at naglaslas si Bobby habang ang dalawang kamay ay nakahawak sa espada. Ignorante. Napangisi ang grupo, at sabay-sabay silang 8 na nag-activate ng kanilang mga diskarte. Sa isang iglap, isang malaking disk ang nabuo sa itaas ng kanilang mga ulo at nilamon ang sword light. Ibalik mo ito sa iyo. Malamig silang bumantong hininga, pagkatapos ay itinulak ang kanilang mga kamay pasulong, dahilan upang muling pumutok ang sword light mula sa disk, na hamampas kay Bobby. Nagbago ang mukha ni Bobby, at dali-dali niyang hinawakan ang bronze sword pahiga sa harapan niya. Klang! Ang sandali ng banggaan ay nagbunga ng isang malakas na ingay. Kahit na hinarang ni Bobby ang pag-atake gamit ang kanyang bronze sword, napaatras pa rin siya ng napakalakas na puwersa ng 12-dosenang hakbang. Anong klaseng teknik ito? Habang tinitingnan ni Bobby ang disk sa kanilang mga kamay, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngayon, ang malaking disk ay nahahati sa 8 mas maliliit na disk, na hawak sa palad ng bawat tao. Kung mayroon kang higit pang mga diskarte, huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito. Malamig nilang sabi. Sumimangot si Bobby Aguilar at bumulong, ang disk na iyon ay tila isang mahiwagang artifact. Na kayang lamunin ang aking espiritual na kapangyarihan. Ang asensya ng sword light ay nabago pa rin mula sa espiritual na kapangyarihan ni Bobby Aguilar. Ibig sabihin, ang tansong espada ay isang sisidlan para sa paghawak ng espiritual na kapangyarihan ng may hawak ng espada. Kung mas mataas ang antas ng sisidlan, mas malaki ang kapangyarihan na maaaring ilabas. Sa makatuwid, ang mga tunay na sword master ay umasa sa kanilang malakas na espiritual na kapangyarihan o inner strength para ibigay ang kanilang mga kakayahan. Ito ay hula lamang ni Bobby Aguilar, ngunit hindi niya alam kung ito ay totoo o mali. Dahil dito, muli niyang hinawakan ang kanyang espada at pinakawalan ng pangalawang slash. Kabanata 643, Walang kapantay na pisikal na katawan. Isang sword light na naman ang tumama.
Ginamit ng grupo ng mga tao ang kanilang lumang panlilinlang, at muling umilo ang bilog na disk, nilunok ang liwanag ng espada dito. Sa susunod na segundo, ang liwanag ng espada ay sumabog mula sa disk at mabangis na laslas patungo kay Bobby Aguilar. Klang! Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang tansong espada habang ang kanyang katawan ay muling pinalipad. Tulad ng inaasahan ko. Bahagyang naging pangit ang mukha ni Bobby Aguilar. Malinaw, ang disk na ito ay partikular na idinisenyo upang harapin si Bobby Aguilar. Ang lahat ng mga diskarte ay lulunok dito at ibabalik sa dobleng puwersa. Sa madaling salita, kung ipagpapatuloy ni Bobby Aguilar ang paggamit ng kanyang espada, hindi niya magagawang saktan ang mga taong ito. Lahat ng mga diskarte ay lalamunan at pagkatapos ay ibabalik ng doble. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kung ganoon, maaari lamang akong umasa sa aking pisikal na katawan. Napakunot ng noo si Bobby Aguilar. Kung umaasa lamang sa kanyang pisikal na katawan, si Bobby Aguilar ay hindi natatakot sa mga taong ito. Matapos ang paghakbang sa kaharian ng 4th rank Marshal Marquis, mas lumakas ang katawan ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, tiyak na malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Swish! Habang nag-aalangan si Bobby Aguilar, isang kamay na kutsilyo ang tumama sa kanya ng push. Ang napakabilis na bilis ay agad na napunit ang itim na damit ni Bobby Aguilar. Hindi lang iyon, may sugat din na mahigit 1 metro ang haba sa katawan ni Bobby Aguilar. Dumaloy ang dugo sa sugat, at habang nakatingin si Bobby Aguilar sa kanyang katawan, mas lalong nanlamig ang kanyang ekspresyon. Pagtingala niya ay nakita niyang nababalot ng black gold stone ang palad ng lalaki. Ang black gold stone ay naging matalas na kutsilyo, at ang bawat laslas ay maaaring makabasag ng mga bundok at ilog. Walang kwenta lahat ng sword technique mo sa harap namin. Ngumisi sila. Ang kamatayan mo lang ang makapagpapawi ng galit namin sa ginawa mo sa Capital City Martial Arts Association. Natigilan si Bobby Aguilar, at habang malamig niyang pinagmamasdan ng mga taong ito, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Hindi na niya magagamit ang tansong espada, at kung ipapakawalan niya ang pangatlong laslas, hindi lang ito makakasakit sa kanila, kundi siya mismo ang mawawalan ng buhay. Maliban na lang kung may palabas ni Bobby Aguilar ang pang-4 na slash, gamit ang hindi maisip na espiritual na kapangyarihan upang basagin ang bilog na tracing disc. Ngunit imposible iyon, dahil walang makakapaglabas ng ika-4 na slash sa preterm military marquee stage. Anak, oras na para bayaran mo ang presyo. Sa isang malakas na sigaw, ang grupo ng mga tao ay sabay-sabay na nag-activate ng kanilang mga diskarte, na binombo si Bobby Aguilar. Bilang mga miyembro ng itim at gintong robe mula sa Martial Arts Association, pinagkadalubhasaan nila ang hindi mabilang na mga diskarte. Ang kalangitan ay hinaranggan ng maraming mga diskarte, na iniwan si Bobby Aguilar kahit saan upang itago. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Black Gold Stone, ang mga diskarteng ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, at maging ang katawan ni Bobby Aguilar ay hindi makapaglakas loob na labanan ang mga ito ng direkta. Nagmamadali siyang umiwas, mukhang miserable. Gayunpaman, ang mga diskarte ay masyadong siksik, na ginagawang imposibleng iwasan ang lahat. Patuloy na tinamaan ang katawan ni Bobby Aguilar at napilitang umatras. Pakiramdam niya ay naapektuhan lahat ang kanyang 5 viscera at 6 na bituka, habang patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Sunod-sunod na lumitaw ang mga sugat sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang itim at gintong damit ay halos mapunit, na nakasabit sa kanyang katawan na parang putol-putol na tela. Hindi. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ako dito. Nakakuyom ang mga ngipin ni Bobby Aguilar. Kahit isang bakal na katawan ay hindi makayanan ang matinding pambobomba na ito. Kailangan kong humanap ng paraan para makatakas dito sa lalong madaling panahon. Tumangala si Bobby Aguilar sa gintong instrumento na lumulutang sa hangin. Ang mahiwagang artifact ay bilog at parang gintong mangkok. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, hinawakan ang bronze sword niya bago nilaslas ito. Klang!
Gayunpaman, ang ilang itim at gintong nakasuot na mga lalaki ay mabilis na hamarang sa daanan ng gintong mangkok, na pinipigilan ang pamamaraan na maabot ito. Gusto mong sirain ang mahiwagang artifact na ito. Mangarap ka. Malamig na ngumuso ang isa sa kanila. Pagkatapos, direktang binitawan niya ang bilog na disk, na tinakpan nito ang gintong mangkok. Damn it! Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, hindi maitago ang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, hindi maiwasang isipin ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot. Kung nandito ang lalaking may bigot, nakahanap na siya ng paraan. Ang kanyang maraming dormant treasures ay tiyak na nakatulong sa kanila na makatakas. Huwag kang mag-abala na lumaban ng walang kabuluhan. Ito ay walang silbi. Dapat naisip mo ang mga kahihinatnan noong sinalakay mo ang Capital City Martial Arts Association. Malamig nilang sabi. Habang itinataas nila ang kanilang mga kamay, isa pang pamamaraan ang gamulong at tumama sa dantiyan ni Bobby Aguilar, na nagpalipad sa kanya ng 12-dosenang metro ang layo. Aaminin ko, ang lakas mo talaga, pero ang Capital City Martial Arts Association ay naghanda na ng diskarte para harapin ka. Sa harap ng Capital City Martial Arts Association, lahat ay may dalawang pagpipilian lamang, isumite o mamatay. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at bamulong. Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang kahanga-hanga, na gumagawa ng sunod-sunod na kayamanan. Ang mga mahiwagang artifact na ito ay talagang lampas sa imahinasyon. Hey, ito lang ang dulo ng iceberg. Kinokontrol ng Capital City Martial Arts Association ang pinakamahusay na martial resources sa mundo, na hindi mapapantayan ng sinuman. Nagsalita sila na may hindi masabi na pagmamalaki sa kanilang tono. Ngayon ay isa ka ng isda sa isang bar aisles, handa ng katayin. Nakatayo sila sa likod ng kanilang mga kamay, ang kanilang itim at gintong damit ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Hawak ni Bobby Aguilar ang bronze sword sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay lalong naging solemn na. Basang-basa na ng dugo ang kanyang itim na damit, at halos punit na. Kung magpapatuloy ito, walang duda na mamamatay siya. Sige, matagal na kaming naghintay. Oras na para tapusin ito. Sabi nila nang walang pakialam. Nagtaas ng palad ang isa sa kanila, at kumislap ito ng itim at gintong liwanag na nakatutok kay Bobby Aguilar. Ang liwanag ay natipon sa kanyang palad, at isang hindi kapani-paniwalang malakas na puwersa ang lumabas. Matiim na tumitig si Bobby Aguilar at hindi napigil ang sabihin ng malamig, ito na naman ang Black Gold Stone. Sa kaibuturan ng liwanag, mayroon talagang Black Gold Stone. Ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay halos masira ang mundo. Ang natitirang iilan ay humawak sa bilog na disk, na ang 7 disk ay kumikislap sa hangin, handang sumipsip ng liwanag ng espada ni Bobby Aguilar anumang oras. Tumayo ng tuwid si Bobby Aguilar at malamig na tumingin sa langit. Ang kapangyarihan ng pagkawasak na nasa loob ng Black Gold Stone ay lalong lumakas sa kanyang palad. Nagsimulang umikot ang mga hangin sa paligid nila, at ang buong larangan ng digmaan ay tila umuugong. Kahit sino ay maaaring makita ang pambihirang kapangyarihan ng diskarteng ito. Kahit sino ka pa, dapat mong bayaran ang halaga para dito. Malamig nilang sabi. Sa sumunod na segundo, marahas na itinulak ng palad ang direksyon ni Bobby Aguilar. Nilamon ng itim at gintong liwanag ang Black Gold Ball, sumasabog patungo kay Bobby Aguilar. Wala na akong pakialam. Napatikip ng ngipin si Bobby Aguilar at napabuntong hininga. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam kung mabubunyag ba ang kanyang pagkatao o hindi. Higit sa lahat, kailangan niyang manatiling buhay. Biglang sumabog ang katawan ni Bobby Aguilar ng gintong liwanag. Tinakpan pa ng liwanag ang itim at gintong damit niya. Nadaig pa ng malakas na liwanag ang bilog na mahiwagang artifact na nakasabit sa hangin. Ganap na panimulang sagradong kamao. Ang liwanag sa kamao ni Bobby Aguilar ay lalong lumiwanag, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan ay nagsimulang pumutok. Kabanata 644, Kabanata 644, siya kaya si Bobby Aguilar.
Isa. Itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang itim at gintong liwanag, si Bobby Aguilar ay nagpakawala ng galit na dagandong, at ang kanyang mga kamao ay biglang nagningning ng gininto ang liwanag, na nakaharap dito. Isang swordmaster na nang-ahas na lumaban gamit ang kanyang hubad na laman, naghahanap lang siya ng kamatayan. Nang makita ito, maraming tao ang hindi napigil ang mapangiti ng paulit-ulit. Alam na ang pisikal na katawan ng isang master ng espada ay karaniwang hindi masyadong malakas, at maaari pa itong tawaging kanilang kahinaan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang nasa ilalim ng itim na roba ay si Bobby Aguilar. Klang! Sa sandaling ang kanyang kamao ay bumangga sa itim na ginto na liwanag, ang buong lupa ay agad na lumitaw na may makapal na bitik. Maging ang Martial Arts Academy sa di kalayuan ay nagsimulang gumuho. Ang mga sirang bato ay sumambulat na parang mga bala, at walang humpay ang tunog ng kaluskos. Si Bobby Aguilar ay patuloy na umaatungal mula sa kanyang bibig, ang kanyang mga ugat ay umuumbok, at ang kanyang laman ay halos magtulak sa kanyang limitasyon. Boom! Sa wakas, hindi na kinaya ng Black Gold Ball at direktang lumipad pabalik. Ang mga mukha ng ilang tao ay lubhang nagbago, at sila ay napabulala sa pagkabigla, paano ito posible? Nang mawala ang usok at alikabok, nabalot ng gininto ang liwanag ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang kamao ay nagdala ng lakas, na walang bahid ng pinsala. Ang laman ng batang ito. Paano ito magiging napakalakas? Medyo pangit ang mga mukha ng ilang tao. Golden Light. Isang malakas na katawan. Itong lalaking nakasuot ng itim na kamukha ng namatay na si Bobby Aguilar. Imposible, patay na si Bobby Aguilar, matagal na siyang namatay sa Immortal Slaying Sect. Sino ka at ano ang relasyon mo kay Bobby Aguilar? Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, humakbang sa shrinking ground into an inch, hinawakan ang Absolute Beginning Sacred Fist, at pumutok sa maraming tao. Maraming mga tao ang hindi nang ahas na maging pabaya, at agad na ikinuyom ang kanilang mga kamao upang ganting atake. Umasa sila sa proteksyon ng Black Gold Stone, at natural na hindi sila matatakot kay Bobby Aguilar. Klang! Sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga kamao, biglang tumunog ang Black Gold Stone. Bagamat pinrotektahan ng Black Gold Stone ang kanilang mga kamao, ang napakalaking impact force ay direktang nagpabalik sa kanila. Paanong posible? Ang kanyang laman ay talagang maihahambing sa Black Gold Stone. Nakita ito ng ilang tao at agad silang natakot. Sinamantala ni Bobby Aguilar ang pagkakataon, ang kanyang mga kamao ay umuulan na parang patak ng ulan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Bobby Aguilar ang kanyang laman para lumaban matapos tumapak sa 4th rank Martial Marquis. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang pag-atake ay isang bagay na kahit si Bobby Aguilar mismo ay hindi inaasahan. Ang nagsusuot ng itim at gintong robe ay napilitang umatras ng tuloy-tuloy sa pamamagitan ng pag-atake ni Bobby, at ang baluti ng Black Gold Stone sa kanyang katawan ay bumagsak pa. Ang kanyang katawan ay dumanas ng napakalaking epekto, ang puwersang tumagos sa baluti ng Black Gold Stone, halos madurog ang kanyang laman. Matapos ang isang mabangis na pambobomba, ang nagsuot ng itim at gintong robe na iyon ay hindi napigilan ang pagdurugo at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Mayroong maraming mga pagbagsak sa kanyang black gold armor. Hindi man ito nabasag, nabigla na ang lahat. Ang matamaan ang Black Gold Stone sa ganoong antas. Paanong nakakatakot ang pisikal na lakas ng batang ito? Isang dampi ng grabidad ang dumampi sa mukha ng ilang tao. Ayon sa impormasyong nakuha nila, ang lalaking nakaitim na damit na ito ay isa lamang swordmaster, kaya naman inihanda nila ang tracing disc artifact. Pero hindi nila akalain na ganito pala kalakas ang laman ng taong ito. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, at bakas muli ang determinasyon sa kanyang mukha. Tulad ng inaasahan sa Black Gold Stone, kahit ang 4th rank Martial Marquis ay hindi makakalusot dito. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Kung gagamitin niya ang bronze sword, tiyak na mababasag nito ang Black Gold Stone. Sayang lang at hindi niya magagamit. Lahat, huwag nang mag-aksaya pa ng oras, bilisan mo at patayin siya.
Sa sandaling ito, malamig na sinabi ng natitirang pitong nakasuot ng itim at gintong robe. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na mag-antala at agad na humarap sa mga taong ito. Bakas din sa kanilang mga mukha ang pagiging solemnidad, at mabilis na tumataas ang aura sa kanilang mga katawan. Kataas-taas ang banal na awit. Sa sandaling ito, isa sa mga nagsusuot ng itim at gintong robe ay biglang bamuka ang kanyang bibig, na may kakaibang tunog na nagmumula rito. Sa isang iglap, naramdaman ni Bobby Aguilar ang kanyang buong utak na nag-iingay, at ang kanyang banal na pakiramdam ay tila naapektuhan ng husto. Isa pang divine sense attack. Ang boses ng taong ito ay naglalaman ng napakalakas na divine sense attack, na nagpalubog kay Bobby Aguilar sa isang maikling kaguluhan. Sa isang labanan ng buhay at kamatayan, ang tagumpay o pagkatalo ay maaaring mapagpasyahan sa loob lamang ng isang segundo. Heaven Extinguished Thunder. Sinasamantala ang puwang na ito, isa pang tao ang nag-activate ng isang diskarte. Nagtipon ang kulog sa kalangitan, bumubuhos patungo kay Bobby Aguilar. Kamay ni Spirit Radiant Buddha. Crimson Sun Bombardment. Wandering Dragon Holy Blade. Sa sandaling ito, maraming tao ang nag-activate ng kanilang mga diskarte ng sabay-sabay, na tumama kay Bobby Aguilar. Boom! Ang mga diskarte ay sumabog sa katawan ni Bobby Aguilar, diretsyong binasag siya sa lupa. Isang malaking hukay ang lumitaw, kasama ang figure ni Bobby Aguilar na natamba ng ilang metro sa ibaba ng lupa. Golden Bell Thunder. Sinamantala nila ang pagkakataong mag-strike habang mainit ang bakal, at muling nagtipon ng mga teknik sa kanilang mga kamay. Boom! Tila libu-libong bomba ang ibinaon sa malaking hukay na iyon, halos sumabog sa lupa. Umakyat ang mga ulap ng alikabok sa paligid, at maraming madugong marka ang lumitaw sa laman ni Bobby Aguilar. Nalantad ang malakristal na puting buto, mukhang miserable. Nagpumiglas si Bobby Aguilar na umahan mula sa hukay, naging malamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. Kung magpapatuloy ito, mamamatay talaga ako dito. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, wala nang pakialam si Bobby Aguilar sa anumang bagay. Marahan niyang ibinuka ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula, at ang simbolo ng isang banal na dragon ay lumitaw sa kanyang noo. Sa sandaling ito, agad na umayos ang hininga ni Bobby Aguilar sa kanyang sukdulan, at ang tigas ng kanyang laman ay higit pa sa bakal. Sa pagpapahusay ng saintly body skill, ang katawan ni Bobby Aguilar ay kumikinang ng ginintoang liwanag. Ha! Anong teknik ito? Nagbago ang mukha ng ilang tao nang makita nila ang eksenang ito. Sa di malamang dahilan, habang tinitignan nila ang lalaking nakaitim na damit sa harapan nila, parang mas pamilyar siya. Gininto ang laman, pulang-pula ang mga mata, hindi ka panipani walang matigas na kamao. Bakit kamukhang kamukha ng lalaking ito si Bobby Aguilar? Baka siya. Imposible. Si Bobby Aguilar ay nasa 30s pa lang, junior lang, at siguradong hindi siya magkakaroon ng ganoong lakas. Ang taong ito ay marahil ang Panginoon ni Bobby Aguilar. Habang sila ay nag-espekulasyon, si Bobby Aguilar ay tumapak sa shrink and ground into an inch technique, na sumabog. Boom! Ang kanyang kamao ay hindi kapanipani walang mabilis, kahit na nag-iiwan ng mga after images sa ere. Ang suntok na ito ay direktang dumapo sa kanyang ibabang tiyan. Ang katawan ng lalaking nakasuot ng itim at gintong roba ay agad na naging hugis hipon, halos lumuwa ang kanyang mga mata, malapit ng sumabog. Hindi tumigil doon si Bobby Aguilar. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at mabangis na hinampas iyon patungo sa kanyang gulugod. Bitik. Ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay direktang dumurog sa kanyang katawan sa isang kakaibang arko, mabilis na bumababa pagkatapos. Nabasag talaga ang gulugod niya. Hindi maganda. Ang pisikal na lakas ng taong ito ay lampas sa aming imahinasyon. Bulalas nila. Crimson Sun Bombardment. Maraming tao, nang makita ito, muling nag-activate ng kanilang mga diskarte. Ngunit sa pagkakataong ito, direktang hinarap ito ni Bobby Aguilar gamit ang kanyang gintong kamao. Boom! Pagkatapos ng isang malaking pagsabog, ang Crimson Sun Bombardment ay direktang binasag ni Bobby Aguilar.
Agad na dumating sa harapan niya ang nakakatakot na kamao. Bang! Ang suntok na ito ay tumama sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang kanyang mga buto ng ilong ay nabasag, at ang kanyang mga buto sa mukha ay bumagsak. Nakakatakot na laman. Ang iba, nang makita ito, ay nagulat lahat. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, tulad ng inaasahan mula sa isang itim at gintong robe ng Capital City Martial Arts Association, hindi man lang makabasag ng ulo mo ang suntok na ito.